Hello, no, so ngayon, no, pag-usapan natin tungkol sa buhay ng tao. Gusto kong malaman, no, na dito sa mundong ito, ang buhay natin dito sa mundong ito, di ba? Napapansin mo, ang bawat tao dito sa mundong ito, nagtatayo ng maraming mga building, mga negosyo, nagsusumikap sa pagtatrabaho, kung paano yumaman. Ang ibang pangarap or bukang bibig ng isang tao ay paano yumaman. Yumaman, yumaman, yumaman. Kumita ng ganito, kumita ng ganyan. Walang ibang bukang bibig ang isang tao. Kailanman hindi nila pinapangarap no na gusto ko makapasok sa kaharian ng Diyos. Ang lahat ng mga bagay dito sa mundong ito, pagdating ng araw, mayaman ka man o hindi, ang lahat ng bagay dito sa mundong ito, mistulang ito, magmistula itong panaginip ang nangyayari dito sa mundong ito. Kung babasahin mo dito sa Ecclesiastes, sinabi dito sa Ecclesiastes, o mga ngaral, vanity is vanity. Walang kabuluhan ang lahat ng pagsisikap ng isang tao dito sa mundong ito. Iyan ang sinabi doon sa mga ngaral. Magsikap ka sa buong buhay mo. Tutulo yung pawis mo, dugo, or anuman yung pagsisikap mo. Pero pagdating sa dulo, iba ang makikinabang nito. At ito ay walang kabuluhan. Iyan ang sinabi doon sa mga ngaral or Ecclesiastes. Kung ang isang tao, failure, no, no na makamit niya ang kaluwalhatian, kumbaga kung makamit niya ang pananampalataya niya sa Panginoon. Kung ang isang tao, kumbaga wala ang Panginoong Hesukristo sa kanyang buhay dahil nga mas sinisiguro niya dito ang mundong ito na yumaman, kung paano yumaman, magkapira, negosyo, ganito ganyan. Ang taong na yun ay pinaka kawawa pagdating ng dulo. Kasi dito sa mundong ito lilipas tayo at hindi tayo magtatagal. Wala tayo mapapakinabangan dito. Nagsisikap ka, nagsumikap ka para yumaman. Yumaman ka nga, nagkaroon ka ng maraming mga negosyo, kumpanya, group of companies. Yumaman ka pagkamatay mo. Napakinabangan mo lang yung mga yaman mo sa sandaling panahon. Sa maikling buhay lamang. Sa ilang taon lamang. Pagkatapos niyan, iiwan mo doon sa mga maiiwan. Kaya nga sinabi doon, di ba? Vanity is vanity. Walang kabuluhan ang lahat. Kasi ang buong pagsisikap mo, lahat ng pinaghirapan mo, iba ang makikinabang pagdating sa dulo. Ngayon, ito, pagharap mo sa Panginoon, wala ang Panginoong Hesukristo sa iyo dahil nga masyado kang busy sa pagpapayaman. Ang kamatayan ng isang tao ay sorpresa at hindi mo mamamalayan yan. Biglaan yan. Hindi mo alam. Kaya nga sinabi ng ating Panginoon Hesukristo, di ba? Darating siya tulad ng isang magnanakaw sa gabi. Hindi mo alam kung anong oras. Hindi mo alam. Kung alam pa ng isang may-ari ng bahay kung anong oras darating yung magnanakaw. Kung alauna ba. So, ganyang mga oras na yan, mga alas 12 pa lang or 12:30 pa lang, gigising na siya. Hindi siya papayag na may papasok na magnanakaw sa kanyang bahay. Dahil nga hindi niya alam, so kailangan niya magbantay lagi. Ganito ang dapat nating gawin. Kasi hindi natin alam kung kailan darating ang Panginoon. Kaya kung dito sa mundong ito, masyado kang busy sa entertainers, nagiging entertainers ka. Nagiging busy para yumaman. Trabaho ka ng trabaho para yumaman. Nakalimutan mo na ang Panginoon. Tumatawag ka sa Panginoon, sumasamba ka sa Panginoon, pero sa pamamagitan lamang ng iyong labi. Wala sa iyong puso. Hindi mo siya hinanap. Hindi mo siya kailanman hinanap o hinanap mo ang kanyang presensya. Sinabi mo, nagdarasal ako, sumasamba ako, pero hindi mo siya hinanap. Hindi mo siya natagpuan. Walang kabuluhan ng iyong pagdarasal, pagsamba. Kung ang puso mo, wala ang Panginoon.
kundi ang nasa loob ng puso mo, kundi kung paano ka kikita, kung paano ka yayaman. Ang kayamanan dito sa mundong ito, dito lang yan. Hanggang dito lang yan, hindi na natin yan madadala. Kung gusto ka magtrabaho, kailangan buo ang pananampalataya mo sa Panginoon. Kaya nga sinabi ng ating Panginoon doon sa sulat ni Hosea, sige lang magtrabaho kayo at sasain niyo ako. Hosea ba yun o kanino ba yun na sulat? So magtrabaho lamang tayo at siya ay kasama natin. Sasain niyo ako. Paano siya magiging kung paano siya magiging dito sa atin? Kung sa bawat trabaho natin, lahat ng iniisip natin, ang puso natin is doon sa trabaho, wala ang Panginoon. Pagdating ng araw, hindi mo siya kilala. Pagdating ng araw, hindi ka rin niya ikilalanin. Kaya nga sinasabi niya pagdating sa panahon, di ba? Maraming tumatawag sa aking Panginoon, Panginoon in that day. Pero ano sasabihin ko sa kanila? Hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin. Hindi niya tayo kilala. Kasi nga hindi rin natin siya kilala noong tayo nabubuhay pa sa mundong ito. Kasi nga ang pinupokus natin yung mga goal, yung mga pera, kung paano yumaman, ganito, ganyan. Yan kasi mga mindset ng tao ngayon. Lalo na ngayon sa panahon na yun. Ngayon, malabo, maraming internet, maraming distraction. Itong mga bagay na ito ay nakaka-distract sa tao sa paglilingkod sa Panginoon upang kilalanin ang Panginoon. Distraction. So, kailangan tayong magmatsyag kasi sandali lang ang buhay natin. Magpasalamat tayo sa ating Diyos Ama na pinadala niya ang kanyang bugtong anak ni Jesu Kristo upang magiging daan patungo sa Diyos. Mayroon na tayong daan patungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng ating Diyos na si Jesu Kristo. Sasayangan ba natin ang buhay natin para lamang sa mga bagay sa mundong ito? Sasayangin lamang ba natin yung pananampalataya natin? Hahayaan na lang ba natin yung pananampalataya natin na malalanta at umuusbong yung desire ng ating laman, desire ng ating katawan, desire ng ating sarili? Hahayaan mo ba yun? So kailangan tayong mag-isip kasi hindi natin alam. Maraming mga kabataan na mamatay ng maaga. Kung ikaw ngayon dumating naman sa oras na ito, itong edad na ito, kailangan maghanda tayo. Malay natin bukas ng umaga, mamaya, di natin alam kung hanggang kailan lang tayo dito. Kaya nga nandito pa tayo, binibigyan pa tayo ng Diyos ng pagkakataon, dagdag na buhay upang tayo ay magsisi. Binigyan pa tayo ng oras o pagkakataon na magsisi sa ating kasalanan. Kaya hanggang dito na lang, maraming salamat. Sana na isipin natin lagi, unahin natin ang Diyos bago ang mga bagay sa mundo nito. Kasi nga sinabi ng ating Panginoong Jesu Kristo, seek the kingdom of God first, and all these things will be added to you. Hindi mga bagay sa mundong ito, kundi doon sa langit, sa kaharian ng Diyos. So hanggang dito na lang, maraming salamat and God bless everyone. Amen.